Hello guys and welcome back to my channel, and this is my third and my final haul hopefully ng aking 10-day trip sa Japan. The first one was yung haul ko sa Don Quixote and sa Sundrug. Second one was my airport haul, and the last and the final video of my haul is yung mga pinamili namin along the way. So yung first stop namin kasi Disneyland. So bumili lang ako ng Mickey Mouse na face towel. It cost around like 500 yen. Kung mapapansin nyo kasi sa train station, minsan, yung mga Japanese, nagdadala sila ng face towel. Tapos ito na yung ginagawa nilang pamunas after nila mag-wash ng hands. Instead of like using the dryer kasi medyo maraming tao. And instead of like using yung paper towel. Siguro sustainability yung ano nila, yung peg nila. And then, after that, nung pumunta kami sa Takayama, bumili rin ako ng sarubobo. Kasi nagamit ko naman talaga siya at magagamit ko to for sure when I am in the US. And yung official character nila ito. Yung, marami kasi silang mga colors. And one of the color is gold, na meaning nito is money, yata, or fortune. So, binili ko na. Though hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganyan. This is just for souvenir na inilalagay ko sa bag ko. This is actually from Takayama. And then, bumili rin ako ng mini scissors kasi, syempre, para kapag nasa airport ka, hindi ka na masisita. Yung isang scissors ko kasi kinuha sa Singapore nung bumisita ako sa Singapore. So, this is a mini scissors from Takayama. Ayan, marami siyang kulay, pero ito, red ang kinuha ko. Pero siyang keychain at magagamit mo rin naman talaga. Pero wag lang doon sa pangmalakasan. So, ayan. And then, ito yung hair clip na binili ko. It cost 800 yen. So, ang mahal niya. And then, bumili na rin ako ng chopsticks. Panggamit. I think this is also 800 yen. At it is in the color red. Kasi pinanganak ako sa Year of the Dragon. So, ito ang design niya. Parang dragon na design na magagamit ko rin naman. And then, while in Japan, bumili na rin ako ng 1-year planner. Ayan. Para maayos ko naman yung buhay ko. And also, tripping namin sa iba-ibang countryside. Hindi namin maiwasan na hindi kami pumunta sa Lawson or 7-Eleven. So gusto ko tong tikman yung Dars na white chocolate na wafer. And nung pumunta naman kami sa Nagano, actually ayoko na sana bumili ng KitKat eh. Pero etong apple na KitKat exclusive lang sa Nagano. Binili ko to nung pumunta kami sa Snow Mountains. And then we went to sa Universal sa Osaka. Bumili na rin ako ng Lucy na parang keychain. Kasi guys, iba yung Universal Studios ng Osaka tsaka sa US. Kasi parang meron sila ditong Snoopy tsaka Hello Kitty. There were two of my favorite characters kasi childhood ko yung Snoopy tsaka yung Hello Kitty. So, yan. And then, meron pa akong binili na mga hand warmers na naiiwi ko pa. Masyado kasing malamig dun sa Japan. And then, nung pumunta kami dun sa Bamboo Forest, meron silang cafe shop or coffee shop na may Snoopy tsaka Rilakkuma. Nakitan lang ako. As usual, bumili na naman ako ng face towel na Rilakkuma. Diba guys, ang ganda niya. Rilakkuma actually is from Sun-X. Diba meron tayong Sanrio? Tapos yung iba hindi nila alam na meron din palang Sun-X. Na both I think from Japan. Pero i-check ko, I have to make sure na yung Sun-X Japan, hindi Korea. So ayan siya. Tapos bumili rin ako ng spoon and fork na Rilakkuma, pambaon, at saka yung bento box na Rilakkuma. Diba? Ang cute lang. And nung pumunta ako sa Snoopy, siyempre, may nakita na naman akong Snoopy na merch. Ito ay chocolate crunch yata. So, tignan natin kung ano yung nilalaman nito. Ito guys, hindi ko ito ipamimigay. Ay, nakabalot pa talaga. So, chocolate crunch. And then, buksan natin. Kung gusto nyo makita sa loob. Gusto ko rin makita sa loob kasi hindi ko pa ito nabubuksan. Parang ano lang siya. Parang pira-piraso na chocolate. Yung Snoopy.
Matcha siya guys pala, oh. Parang wafer. Ano naman yung lasa? Itong Charlie na chocolate. Buksan ko. Si Charlie Brown. Charlie chocolate yan, nakalagay. Charlie Brown. Pasensya na guys, hindi ko kasi masyadong nabuksan. Naka-seal, hindi ko alam. Cardi chocolate. See? Diba? Ang cute lang ng merch na Snoopy. Pero yung mga containers na ganito, pwede mo siyang magamit. Lalagyan mo ng kung ano-ano. You know, sustainability. Kabam. Strawberry, ano to? Strawberry snack. Naka-preserve. Mahilig yung mga Japanese sa strawberry tsaka sa matcha. And then, ano pa? And then, nung pumunta pala kami sa may pinapabili sa akin si Edeline. Yung Kyoho Jelly. Pumunta kami sa Snow Monkeys. So, eto. Ang sabi ko sa kanya, ito lang ang nakita ko. Moscato yata ang tawag dito. So, bumili na ako ng 3. Sabi ko, kung gusto niya, 2 sa kanya, 1 sa akin. Yung 3, it cost like 25,000 yen. Sabi niya, itry niya kasi hindi pa naman niya na-try. So, sabi ko, okay. And then, nung pumunta naman ako sa sa Mount Fuji, tamang-tama, pumunta kami dun sa may, ano bang park yun? Uishi Park. Finally, nakita ko na yung Kyoho Jelly. Gusto niya ng 2. So sabi ko, dagdagan ko na kasi gusto ko rin naman tikman. Japan actually hindi sila centralized pagdating sa presyo. Dahil iba-ibang prices nito eh. Kaya sabi ko sa kanya, i-calculate ko na lang. At i-divide ko and then yun yung amount niya. Pero guys, tingnan nyo naman oh. Ang lalaki ng grapes. Diba? Nag-worry nga ako kasi sabi ng friend ko, baka hindi daw ako papasukin dito dahil fruit ito. Tapos iuwi ko sa US. But the thing is, jelly naman siya. So, I cannot really wait to try this one, yung Kyoho Jelly. Kung ano ba talagang lasa nito. Sana magustuhan ko. And then, bumili pala ako ng cup din para sa uncle ko, souvenir, nung pumunta kami sa park. And after that, eto, sa Kyoto, bumili ako ng earpods, not earpods, like earphones. Kasi meron akong parang earpods dito and every time na gagamitin ko, nalalaglag siya. Eh, ang mahal-mahal pa naman nun. So ito, yung parang ilalagay mo lang siya ng ganon, na kahit malaglag siya, okay lang kasi malalaglag siya sa shoulder mo. Parang pwede rin siyang Bluetooth sa Android at saka sa iPhone. And then, bumili ako ng power bank. Ito, mini power bank na I think 10,000. Hinahanap ko yung 20 per, guys, ang cute, tsaka ang gaan. 'Di ba? Meron siyang 2 plug dito. Ayan. And magagamit mo kasi yung yung power bank ko parang medyo malaki. And then aside from that, tapos na tayo dito sa mga pagkain and cute stuff. So nasa Osaka kami, bumili ako ng ganitong hat. It cost like 36,000 yen. 36,000 yen, siguro mga nasa 33, mga nasa $30, parang ganon. Pero worth it naman siya. May mas mahal pa dito, guys. Tapos meron siyang tatak. And then, pwede mo siyang i-adjust dito, oh. Nandito yung adjustment niya, eh. Nandyan. Nandyan yung adjustment niya.
Kaya lang kapag sinusuot ko, sabi nila parang mukha raw akong Korean ajuma. Pero care ko kasi yun yung uso sa Japan. So this one, winter hat from Osaka. Ruben ang tatak. And then, bumili rin ako ng cute bag. Ito kasi ang uso doon. Actually, meron itong Dior. Kaya lang can't afford naman ako bumili ng Dior. So, bumili na ako nito. It cost me like maybe like around 50,000 yan sa mga $50. Something like that. Or mga even less than that. Marami naman siyang mailalagay. Ayan o. Meron siyang pocket dito. Kasi inaasahan ko na merong price, wala. Tapos meron din siyang pocket dito. And made in Japan siya. Tapos tingnan niyo naman guys yung strap niya. Diba? Ang cute lang. So sabi ko bilhin ko na dahil maganda naman. Oh, para siyang parang cosmetic bag. Diba? Ang cute. So meron pa siyang pa dust bag. Ito ang dust bag niya. And it's by the brand Randa. And then, yeah, may ako na ilagay sa dust bag. Siyempre, hindi makukompleto yung yung Japan trip natin without stopping sa Onitsuka. So, I bought this Onitsuka. Actually, ang dami-dami doon. Kaya lang, hindi naman ako makapamili dahil syempre, nagmamadali, ang daming tao. At yung mga staff nila doon, napaka-helpful. So, I got this around $95 lang. Tax-free na. Hindi ko na naiuwi yung box, tsaka hindi ko pa siya nagagamit. Hindi naman siya, guys, kasi sabi nila flat daw. Hindi naman siya flat na flat. Actually, parang meron siyang bump sa loob na comfy. So, sana nga comfy, pero this is a good buy for me kasi gusto ko talaga ng Onitsuka. And then, also, may mga damit ako na binili na nagamit ko na. Guys, this one, I got this in Gap. It's size small. Nandito yung parang adjustment niya. It's in color brown. Ito yung ginamit ko sa Snow Monkey. Actually, warm siya. Wala nga akong liner nung pumunta ako sa Snow Monkey. Pero carry naman. And then, original cost niya is 89,000. Nabili ko lang ng 1,099. And while we're in Snow Monkey, naka-rubber shoes lang ako. Hindi ko kasi alam na mag-hiking pala. So, after 4-hour drive from Tokyo to Snow Monkey, mag-hike ka pa ng 25 minutes or 30 minutes, pero sa akin 45 minutes kasi medyo mabagal akong maglakad. So, naka-rubber shoes lang ako. Bumili na ako ng spikes. Yan. Para talaga yan, design talaga yan para sa snow. Nung pumunta kami ng Alaska, for rent lang yung spikes. Pero bumili na rin ako. It's 1,500 yan naman. And when I go to other countries, magagamit ko naman siya. And, yeah. Made in Japan pa yan. And then, eto guys, binili ko to yung damit na to, nagamit ko na. Binili ko to sa train station. Kasi ang uso kasi sa kanila, naka-jacket ka lang, tapos may mga lace-lace pa. I know pambata siya, siguro mga pang-teens, between 20s or 30s. Pero care ko, ayan o. Diba? It's in color, parang grayish black or something. And then, aside from that, ipakita ko sa inyo na ito yung binili ko sa GU. Actually, ang pinaka-famous na mura na parang clothing chain dun is GU. Family siya ng Uniqlo. Mas mura pa siya sa Uniqlo. So, it's in color black. Na parang jumper lang. Ginamit ko to when I went to Mount Fuji. Tapos, pwede mo siya lagyan ng panloob. Tapos, meron pa siyang slit. So, parang it cost, siguro mga 25 to 27,000 yen. And then, another find from GU, is itong long sleeve na it cost like 500 yen lang. 500 yen, tama. And then, nakiuso na rin ako, syempre, kahit na matanda na tayo, yung tutu skirt nila. Ayan, nakiuso na rin ako. Usually, ginagamit to nila with biker jacket. Kaya lang hindi ko alam kung saan ako bibili ng biker jacket.
Ginamit ko siya sa Universal. Nagra-rides ako, lumilipad-lipad yung palda ko, pero care ko. And then this is another one from GU. Ito may slit din. Ginamit ko siya sa sa inner refrain. Tapos meron pa siyang kasamang parang cover up na pwede ito. Ito yung, actually ito daw yung front. Tapos ito yung back. Tapos meron pa siyang pa-turtleneck. Pero either way naman kasi guys, pwede nyo siyang gamitin whether yung yung front niya nasa back, yung back nasa front. Yung socks lang, I think it's 3 for 1,000. And before ako umuwi, pumunta ako ng Rox, tapos on sale sila. So, hindi sila tax-free, pero mura din yung mga palda nila doon and all. So, this one I got in pink color. Yan. Sana kasha. And it cost 17.90. Siguro mga 1,700 yen. Mga, let's say, like $15. Diba? Hindi naman siya masama. At ito rin. Uso rin to yung parang palda na parang cortina style or parang mantel style. Medyo may kamahalan. It cost like 29.80. Sabihin na natin 30,000 yen. Pero worth it naman kasi saan ka makakabili ng ganitong clothing dito sa US? Diba may tax pa? And then, another find from GU. Itong blouse na 790 lang. Hindi ko pa siya nagamit eh. 790 in color olive green. Tapos, meron siyang parang cover up din. Na katulad ng isa. Ayan na. Diba? Pwede mo silang i-mix and match kung saan. Ayan. Cover up lang niya. Actually, walang GU dito sa US. Meron dito Uniqlo. Kaya lang, it's really different. So, in-introduce sa akin ng friend ko na si Bep yung GU. And then, ayun na, they have like cheap finds. And then, eto, guys, uso din to sa kanila, yung mga wintry fashion. Alam niyo yung mga Japanese. It's 25,000 yen. Pero in sale sila, 22,000 yen lang. Yung parang panlamig, di ba? Napaka-unique ng style. Meron lang akong hinahanap na biker jacket na hindi ko nahanap doon. Unfortunately, pero ox lang. And then, finally, etong pinuntahan ko na Ains and Tulp, yung gloves, na it's only like 1,402. Mga nasa $14. Diba? Ang cute. And then, I guess that's pretty much it, guys. So, sana napanood niyo yung mga vlog ko and mga haul ko. And sana wala na ako nakalimutan. Yun lamang. At yung mga nagastos ko sa next vlog ko, tsaka yung mga napuntahan natin sa next vlog ko na lang. For now, it's sayonara. And I definitely will be back to Japan. Siguro next time sa Hokkaido naman. And then Hiroshima and then Seoul. And I guess that's pretty much it. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe and share this video. Paalam. God bless.